Posible pong naudyukan daw ng isang international group ang isa sa mga menor de edad na walang habas na namaril sa kanilang paaralan sa Tacloban City. Nanawagan naman ang pamilya ng mga biktima na wag lang sa bahay pag-asa ikulong ang gunman. Narito pong report ni JC Cosico. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yan ang sentimiento ni Janeline Badoria, ina ni Joyancy Separa, na kabilang sa mga namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban noong June 22. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa insidente at online gaming platforms. Nais din niyang managot ang mga magulang at guardian ng dalawang menor de edad na suspect. Sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay pag-asa? Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Sinigundahan niya ng kaanak na iba pang biktima ng pamamaril. Gusto ko lang pong mensahe is sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Nanawagan din silang ibaba ang minimum age ng criminal liability. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung pagkagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Isusulong daw ni Senator Raffy Tulfo na maamyandahan ang batas. Iminungkahi rin ng senador ang pagkakaroon ng hiwalay na pasilidad sa kabataang sangkot sa heinous crimes. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung mapapala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals. Sila, pero may mga selda sila. That might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapampert, binibaby-baby sila. Humarap din sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia. Siya ang tiyahin ng 14 anyos na namaril na si Alias Nash. Siya rin ang may-ari ng baril na ginamit nito. Inilahad niya sa pagdinig kung paanong nakuha ng bata ang baril niya. Kuwento ni Paciencia, pwersahang binuksan ni Nash ang locker kung saan niya tinatago ang kanyang baril. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked, plastic locker, and my firearm was inside a gun box. I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house. Paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan? I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po. Isang beses niya lang din daw isinama sa firing range ang pamangkin. He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. And yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Samantala, ayon sa chairman ng komite na si Senator Risa Ontiveros, may indikasyon na naimpluwensyahan umano ng international group na 764 ang nangyaring pamamaril. Kasunod yan na pagsisiyasat sa Facebook profile ni Alias Nash. Nakabase raw ang grupong yan sa Texas sa Amerika at nambibiktima ng mga menor de edad online. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online.
at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iimbestigahan pa ng National Bureau of Investigation ang impormasyon na yan. Nilinaw din ng senadora na hindi siya nananawagan ng total ban para sa online games. Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.